Amen. Salamat po sa ating sanctuary choir at kay Brother Ethan sa I'd Rather Have Jesus, no? Nas pag-saxophone niya. And yung ano po no, yung awitin po ng choir, no, Lift Him Up. So this afternoon po ililift po natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Gising na po ba tayo? Amen. No, so alam po natin tong oras na to talaga ay oras de peligro, no? Tapos sabayan pa ng maulan at malamig na panahon, talaga pong masarap matulog, di ba? Pero wala na pong masasarap sa Sunday afternoon na sama-sama po tayo magpuri at magsamba sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Lakas ng amen. Mukhang gising na tayo, no? So this time, wini-welcome na po natin yung bawat isa. Lahat po nang nandito sa atin pong bahay-sambahan. Ganon din naman yung mga kasama po natin na nanonood online. Welcome po tayo sa ating Gospel Hour. And syempre, special shout out po no, sa ating mahal na Bishop na nandun po ngayon sa London. At kasama po niya si Pastor Jabez at si Sister Sofia. So yan po, shoutout po sa inyo. And this time, inaanyahan ko na pong bawat isa. Lahat po tayo tumayo. Sa atin pong pag-uumpisa, atin pong babanggitin ang ating panawagan sa pagsamba. Roma 12, talata 1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po ang ating pahayag ng puso sa pagsamba. Ready? Begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. At para po sa ating scripture reading, basahin po natin ang Romans chapter 2, verses 1 hanggang verse 11. Sundan niyo lang po ako ng inyong mga mata. Therefore, thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest does the same things. But we are sure that the judgment of God is according to the truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee
to repentance. But after thy hardness and impenitent heart treasure it up into thy self-wrath against the day of wrath and revelation of the righteousness, judgment of God, who will render to every man according to his deeds. To them who by patient continuance in which doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile. But glory and honor and peace to every man that worketh good, to the Jewish first, and also to the Gentile. For there is no respect of persons with God. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbasa, ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O aming Ama na sa langit, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po'y makapaglingkod sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, kayo po manguna sa aming programa ngayong hapon ito, Panginoon. Sa lahat po ng parte ng aming programa, Panginoon, mula sa orkestra, sa pagtuturo ng iyong salita, Panginoon, hanggang sa matapos po ang programa, Lord, kayo po ang manguna sa puso at isipan po namin, Panginoon, aming Ama. Kayo po magpala, Panginoon, lalo po sa aming mahal na Bishop, Panginoon, at ang 10 ng kay pamilya, Panginoon, kayo po magpala po sa kanila, Lord God. Ingatan niyo po kami, Panginoon, lalo ang aming mga pamilya, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Pagpalaan niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming po mga nagawang kasalanan, Lord God. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Handa na po ba tayong umawit para sa Panginoon? Amen. Para po sa ating first song, awitin po natin, I'm Standing on the Solid Rock. Ready? Through my disappointment, strife and discontentment, I cast my every care on the Lord. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm that rages, rich but not from Satan's wages. I'm standing on a solid rock. Even though he's gone now, I don't feel alone now. With comfort came the Spirit of the Lord. Now in His word to guide me, from temptation hide me. I'm standing on a solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm that rages, rich but not from Satan's wages. I'm standing on a solid rock. Now I'm pressing onward, each step leads me homeward. I'm trusting in my Savior day by day. And close is our relation, firm as its foundation. So in this solid rock I'll stay. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm that rages, rich but not from Satan's wages. I'm standing on a solid rock. Amen. Para po sa ating second song, awitin po natin, The Bible Stands. Ready? The Bible stands, so the hills may tumble, it will firmly stand. The Bible stands, so the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation. For the Bible said, the Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration
sin. Given all its precepts, I will obey. The Bible stands, so the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating welcoming song. Ayan po, this time, awitin po natin ligaya ng buhay habang wini-welcome po natin ang bawat isa. Amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen po. This time po, tayo po ay dadago po sa ating pagkakaloob. Pero po bago pong lahat, ayahan niyo po muna ako basahin sa aklat po ng Malakay chapter 3 verse 10. Sinasabi po rito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Purihin po pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay panandaliang manalangin. Ama namin Diyos na sa langit, dinadakil at pinapapurihan ka po namin, Lord. Salamat po, Lord, sa muli sa pagkakataon ito, Lord, na kami po ay makapagbalik po ng aming po mga biyaya na tanggap mula sa inyo po, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming po mga nagagawang kasalanan po, Lord. Lord, dalangin din po namin na ang pagkakalob na ito, Lord, ay maging katanggap-tanggap po sa inyong harapan po, Lord, at magamit pa po, Lord, sa inyong pong gawain po, Lord. Sa inyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming tanging sampot dalangin sa pangalan ng Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Awitin po natin, anything that cost me nothing, habang tayo po ay nagkakaloob. I cannot come before our righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that truly is an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing.
Amen. Maraming salamat, Brother Abel. And this time, makakapakinig po tayo ng mga blessing report. Amen? Handaan na po ba tayo ma-bless? Amen. Sa mga blessing na report po na ito, alam ko po mabibless din po ang bawat isa. No? So ngayon po, tawagin po natin una sa lahat si Brother Edward. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, especially sa buhay po na meron po tayo ngayon. And actually, the past few days po na karamihan po sa atin binagyo. And I am thankful na safe po kami ng aking mga kapatid and the whole family also. And nagpapasalamat lang po ako dahil sa situation po namin ngayon dahil I mean sa work, I thank God kasi despite of what's happening sa Philippines din po, sa mga bagyo po na nangyayari is, nagpapasalamat po ako dahil yung blessing ng Panginoon sa akin, despite na ganun po yung nangyayari is, hinayaan niya po ako magkaroon ng work from home po and hindi po ako naabala with regards sa wifi po, sa pagbiyahe. And nagtutuloy-tuloy pa rin po yung mismong blessing na binibigay ng Panginoon yan sa work din po. Kaya isang malaking blessing po sa akin yun dahil way back before po, ito na po kasi yung pinagpe-pray ko pong work for me, even nung college pa po. And I am thankful na despite of that, nagagamit din po ng Panginoon sa ministry if needed po. And I'm thankful also na nakaraan po na pinagpe-pray regarding my mom sa Dubai. Though may inaasikaso na po yung kaso niya and nakagkaroon po siya ng kakilala doon na ano rin po, may-ari po ng isang company na tinutulungan po si Mama doon sa Dubai with regards sa kaso po na binintang po kay Mama. Kasi ang nangyari po doon actually is may gumamit po ng SIM card niya which is sa kanya po nakapangalan and nanakaw po kasi yun. And yun po yung ginagamit for scams or something na ang tinutukoy daw po sa mismong kaso is drug-related. But thankful and answered prayer po na may tumutulong po kay Mama doon. Actually, nasikaso na lang po yung mga papeles po para magkaroon po ng transaction inside sa mismong kung ano po yung pinag-asikaso po. And I think Attorney May din po na nakahelp po kay Mama regarding sa mga letters. Sa kanya po kasi ako nagpatulong nung time na kailangan po ni Mama ng letter. And agad-agad naman din po kagad ako tinulungan ni Ate May. Although medyo maraming hindi nasasagot si Mama, ay napagtiyagaan po ni Ate May. Ayan po. And I'm thankful din po sa family po na patuloy rin po nagpapagamit. And also thankful na nakalipat na rin po kami ng bahay na mas malaki po, even mas malaki po and mas mura sa mismong inupahan po namin before. Kasama ko na po yung kapatid ko and yung baby niya po na si Braven. And also answered prayer din po na masigla na po si Braven ngayon, hindi na po siya na ospital. Ayan po. But sooner or later po, sooner po ay makakasama na po siya makapag-church din po ulit. And yun lang po, maraming salamat po. Amen. Maraming salamat, Brother Edward. Sige po, meron pa po bang gustong mag-share ng blessing report? Sige po, tawagin po natin si Preacher Roy. Ayan po, good afternoon po. Gusto ko lang pong una magpasalamat po sa Panginoon. Sobra pong buti ng Panginoon sa buhay po namin, sa buhay ng pamilya ko po. Totoo po talaga that prayer moves mountains. And so, it moves the heart of God as well when we pray. Sobra pong blessing po ang pananalangin ninyo sa pamilya po namin at lagi po kaming na-overwhelm sa love po ng Lord sa pagpapala niya sa buhay po namin. Alam niyo naman po, hindi po madali sa akin pong asawa ang kanya pong pagbubuntis ngayon. Lalo't hindi madali dahil ang puso po ng asawa ko lagi ay pumunta ng church, maglingkod. Yan po talaga yung heart niya.
But nonetheless, mayroong mga bagay na kailangang ituro ang Lord, mayroong mga bagay na ang sabi ng Lord, dyan ka lang muna, stay ka lang. Kaya po, dun po sa journey niya ng kanya pong pagbubuntis po, lagi lamang po siyang naka-online. Matapat na nakikinig at nagpapaturo po sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos dahil 1 month na lang po or less siguro. Lalabas na po ang aming karagdagang prinsesa sa pamilya. Sobrang blessing po. Nakakatuwa po na bagamat hindi po madali dahil may diabetes, yung asawa ko po, yung sugar niya kailangang i-monitor. Ang blessing po ng Panginoon, hindi niya kailangan mag-insulin up until now. At yun nung kahapon po na meeting namin sa kanya pong OB, baka mag-schedule na lang kami ng kanyang CS na time po. Mamimili na lang po kami ng araw. Pangalawa po, biyaya din po ng Panginoon. Salamat po sa pananalangin po ninyo. Alam niyo po, ako po ay 15 years ago, kidney stone former po ako. 15 years ago nang una kong naramdaman ang sobrang sakit na dulot ng kidney stone. Kakaiba po siya dahil talagang nauna pa po ako sa asawa kong parang nanganak sa sakit. Tapos 15 years ago, ngayon lang po uli nag-reoccur yung kidney ko. Actually, sabi naman din ng doktor, matagal na yung nakaraan. Maliit lang po siya, ay 0.03 cm, I think dalawa ang nakita nila. And recently po, yung unang na-ER ako, nag-IV lang sila ng isa lang. Pero ito pong pangalawa, hindi ko na po nakakayanan talaga yung pain. Yung IV ko po, mga 5 beses na. Mga 15 minutes interval na ako dahil sa sobrang sakit po talaga. But grabe po mag-work ang Lord. Ang stone shockwave po, normally ay ini-schedule po. Pero napakabuti po ng Panginoon na ang akin pong urologist sa UERM ay nakapag-schedule po sa Capitol Medical Center that same day. The next day po, 2 a.m. po ako na ER, tapos na-schedule po ako the next day po na yun. Dapat po 2 p.m. dahil ang asawa ko po talaga ay ayaw magpapigil. Ako po talaga ay naawa na sa kanya na nakakadagdag ako sa kanyang stress at isipin. Sumasama po talaga siya sa ER. Mas siya po ang naaalala ng mga doktor sa ER. Dahil nga po, buntis sa laki po ng tiyan niya. Tapos ako po yung kasama niya. Pero dahil ayaw po nga akong iwan ng akin pong asawa, sa sobrang pagmamahal naman din po siguro yan. Wow. So, siya po yung kasama ko. So, yung asawa ko po, nakipag-usap uli, mga 11 a.m. po, instead na 2 p.m., 11 a.m. po, na stone shockwave na ako. And up until now, salamat po sa grasya po ng Panginoon, ay okay na po yung aking pong pakiramdam. At patuloy nyo lang po akong ipag-pray dahil 1 month po yung medication ko at uulitin lang po yung ultrasound uli. Kasi tingnan ko mayroon pang natirang stone. But ako, naniniwala ako na ang Lord po ay mabuti, napakabuti niya po. Dahil even po dun sa mga kailangan namin, siya din po ang nag-provide. Sobrang blessing po. Kahit ang laki po talaga ng cost ng stone shockwave, pero kami po ay zero. Zero ang binayaran. So, grabe po ang blessing ng Lord. Kami po ay talagang lamang po na-amaze sa kung paano kumikilos ang Lord. Kahit po yung mga nakaraang pag-ulan, mga simula pa Friday po yung nag-uulan. Pinagpipray ko na po talaga na wag munang bumaha or mag-overflow ang mga rivers sa Marikina at dahil maaapektuhan po niya ng San Juan. Pinagpipray ko dahil pakiramdam ko po, yung katawan ko po, hindi po niya kayang magtrabaho pa ng madaming mga kailangang iakyat. Sobra po ang grasya ng Panginoon dahil up until Sunday, walang nangyayari. Monday po, pumasok pa po ako. Sinatanong ako ng mga tao sa office na, sir, kumusta ka? Naanuhan ka ba ng bagyo? Nabaha ba daw ako? So sabi ko, biyaya ng Panginoon, hindi pa nabaha. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan ng Monday.
tapos Monday ng gabi na po ng Lord binigay yung baha. Pero konti lang naman po. Kaya po, kahit po parang lagi kami nung Friday, nag-check na yan ng asawa ko, check na niya kung saang hotel kami pwede mag-stay or apartel pwede kami mag-stay. Pero kasi po, dahil nung unang nagbagyo nun, nawalan po ng kuryente. Na-stress lang kami sa pinag-stayan namin kasi hindi rin po convenient. So kaya pag nag-check po ang asawa ko, tinatanong niya na, may generator po ba kayo? Mga ganyan. So wala. So sabi ng asawa ko, naku, mahihirapan tayo nito pag bumaha. So sabi niya, so nung Monday po, na bumaha na, yung asawa ko, nagtatawag siya uli. This time po, fully booked na lahat. So sabi ko sa asawa ko, dito na lang siguro tayo. Biyaya ng Lord ito sa atin. Dito tayo, tingin ko naman hindi ganun kalaki yung ilalaki pa ng tubig. Grasya po ng Panginoon, hindi naman po talaga lumaki yung tubig. At naiakyat ko po lahat ng mga gamit sa taas. So, ako din po lahat ang kumilos. Pero andyan po si CJ, nakakatuwang ko na po ngayon. Sobrang blessing po. So, ang biyaya po ng Panginoon, lagi lang sa journey natin, lagi lang minsan may setback. Pero kapag tiningnan po, even the setback, the Lord is teaching you. And sometimes it is waiting, sometimes it is being grateful to little things, sometimes it is being thankful to the smallest things na ipaparamdam sa iyo ng Lord. So yan po ang natutunan namin at palagi kaming, ang panalagin labang po namin sa puso namin ay lagi kaming maayos ng amin pong pamilya. At ako po, lagi ko nga pong sinasabi, lagi akong excited to see how God will continue to move in our midst. So, samahan niyo lamang po kaming patuloy sa pananalangin po. Dahil malapit na nga pong manganak din ng asawa ko at isama niyo rin po kami sa sa pananalangin na lagi lang po kaming alam mo yon, malakas po ng amin pong pamilya. Blessing din po pala na nakakatuloy pa rin pong mag-aral ang akin pong mga anak. At si CJ, tuloy ang kanyang pag-aaral kahit po private school pa rin siya ngayon mag-aaral, blessing pa rin po yan ng Panginoon sa amin dahil ang Lord naman po lagi ang nagpo-provide ng aming pong mga pangangailangan. So salamat po sa inyo po mga brethren, salamat po sa mga panalangin ninyo. More so, salamat sa panalangin po ng atin pong mahal na bishop po at ng kanya pong pamilya at si PNG na laging nag-check din sa amin. Maraming salamat po. Kaya tuloy-tuloy lang po tayong alam mo yan, magpanalanginan po sa bawat isa dahil sobra po ang kinikilos ng panalangin sa buhay po natin po, ng mga kapatid po. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Salamat po, Preacher Roy. Tulad po ng sinabi niya, patuloy po nating panalangin yung medication po niya at yung nalalapit na paglabas ni baby girl. Yeah, sige po. Sama po natin lagi sa panalangin. This time po, last one. Kung sino ba po yung kinikilos ng Panginoon na gusto mag-share. Tingin ko po meron pang gusto mag-share. Ayan po. Sige po, tumayo na po siya. Tawagin po natin si Mami Maan. Magandang hapon po, Church. Sa Wednesday po ay babalik na naman po ako para mag-alaga sa aking ina. Pero ayoko pong sayangin yung time na mag-thank you sa Panginoon at mag-report po sa inyo sa mga answered prayers po namin. Thank you sa panay na panalangin po ninyo sa inyong atimaan dahil ako po ay iniingatan ng Panginoon sa pagbibiyahe. Meron po akong lumbar disorder sa likod ko at medyo mahirap pong bumiyahe ng malayo pero sa biyaya po ng Panginoon ay iniingatan po ako at binibigyan po niya ako ng comfort. I would also want to thank the Lord sa kabutihan niya sa buhay ng bawat precious rubies na nakakanta na naman po kami last Sunday. Yan lang po yung ministry po namin. Hindi naman po magaganda ang mga boses naming, ako lang po ang magandang boses.
Thank you, Lord. Ah, pero kapag marinig po ninyo mga Precious Rubies na magsosolo na napakalakas po ng mga palakpakan po ninyo, papuri po sa Panginoon. At yun lang po naman ang aming nakikitang ministry na gusto namin i-encourage, i-challenge na ang puso po natin ang tinitignan ng Panginoon. Every time na nagpa-practice po kami, sabi ko sa mga Precious Rubies, yung puso muna natin, ihanda muna natin bago tayo kumanta, ha? Kasi nakakahiya sa Panginoon na pupunta tayo doon na hindi handa ang mga puso natin. So, thank you po sa mga panalangin ninyo dahil ang mga Precious Rubies po, dati-dati po, mga binabaha po yan, mga bahay-bahay po nila talagang nagtatawagan po kami, nai-stress na po dahil nababaha na po sila, nagkakalap na po sila ng mga tubig. Pero ngayon po talagang salamat sa panalangin ng bawat isa. Everyone was safe. Maski po medyo nabaha yung iba, meron pa silang tinatakbuhang attic I would like to speak in behalf of Ate Marie. Wala po siya ngayon kasi may sakit po yung alaga po niyang brother niya na meron pong sakit ngayon. So, nagpapasalamat po siya sa panalangin po ninyo dahil mas kinabaha po ang executive village ng Vermont Village sa Antipolo ay may attic po silang pinuntahan at sila po ay safe at ngayon po ay maayos na po sila. So, needing your prayers na po mga kapatid, I will go back to Cagayan to take care of Mama. Miss na miss ko po talaga yung church. Kasi kapag nasa Cagayan po ako, hindi po talaga ako nakakapunta physically sa church kasi Mama needs companion pag Sunday. So, ako po yung naiiwan sa bahay. Kayo po na nandito, pag nasa church po kayo, mapalad po kayo na nakaka-attend po kayo physically. Kaya, don't forget to always come to church. Dahil marami kayong mga kapatiran na how they wish to attend physically because they miss church, they miss the brethren, pero they don't have the means and the opportunity to go to church physically. So, needing your prayers po kasi mahirap po mag-alaga sa isang matandang may sakit. Nagpapasalamat po ako sa mga Precious Rubies na sometimes talagang depressed po ako. Hindi po dahil spiritually na nagkakaroon po ako ng problema, pero physically drained, emotionally drained, financially drained din po. Dahil marami po ang mga kailangan doon. Kaya we need prayers at sandalan ko po ang Panginoon, ang encouragement ni Bishop dahil tinatawagan din po niya ako. Pero higit sa lahat, salamat Precious Rubies kasi handa po silang kausapin ako, tinatawagan po nila ako to encourage me. Kaya salamat sa mga kapatiran, salamat po sa kalakasan. Thank you, Ma'am Tess. Palagi po akong tinetext ni Ma'am Tessie, praying for you. Lagi ko po siyang sinasabihan ng aking mga kabigatan. Humingi din ako ng patawad sa Panginoon dahil minsan sinasabi ko na lang sa Panginoon, Lord, kung hindi po parang ready na po ako kunin mo si Mama. Parang ganun po yung minsan na prayer ko. Pero patawarin ako ng Panginoon na ganun po yung nasasabi ko. Pero hindi po kasi mahirap, hindi po kasi madali na mabuti na lang. Salamat sa Panginoon, may
pastor po tayo na nag-remind sa atin, ano yung mission mo sa iyong lakbayin bilang isang Kristiyano. So, thank you Lord na babalik na naman ako, and then my mission field is my mom. My mission field is the spiritual stability of my young Christian sister. And salamat sa opportunity na magampanan ko to habang buhay pa ang mama ko. Kaya maraming salamat, to God be the glory po. Maraming salamat po sa mga blessing report. Nakakatuwa pong pakinggan. Ngayon naman po tayo po ay aawit po ulit. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin, He hideth my soul. Ready? A wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord, He taketh my burden away. He holdeth me up and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with a millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Great singing. Maaari na pong umupo ang bawat isa at mapakakinggan po natin ang ating special number.
seem so different from when I was a child. The songs they sing are not the same as they were before. The hymnals they used long ago, it seems they've disappeared. But sometimes I find myself longing just to hear at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Now these new songs talk of heaven, worship and God's love, but there's nothing sweeter to my ears than a fountain filled with blood. I guess I'm just old-fashioned, like those songs of old. But there's times that I'll make it through the day, holding through this hope. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. 'Tis so sweet to trust in Jesus, hear the cross, amazing grace. How I love to tell the story, because He lives, Jesus saves. As we long draw me nearer to the old rugged cross. These hymns simply remind us nothing but the blood still saves the lost. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Draw me nearer, blessed Lord, to Thy precious bleeding side. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Nothing but the blood still saves the lost. Nothing but the blood still saves the lost. To God be the glory po. Amen. Maraming salamat po sa mga special number na napakinggan natin. Napakinggan po natin yung Women of Fearlessness. Talagang walang katakot-takot na inawit po nila, let your love flow through me. Siyempre, salamat din po kay Sister Cassandra, no? Kay Sister Chacha. Alam ko po, exactly today ay kanyang birthday. Amen. So alam po natin, naawitan natin siya kanina at magpatuloy lang tayo, Sister Chacha. Blessing ang kanila pong mga special number. Na-bless po ba tayo? Amen. At alam ko po, patuloy po tayong mabibless dahil nadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. At alam ko po, pinaka-paborito nating lahat. At yun po ay preaching. Amen. So ibigay po natin ang ating full attention, ang ating pong reverence sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng isa sa ating mga preachers. Tawagin na po natin, Preacher Nathan Cerilla. Preacher. Maganda at mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ayan, salamat po sa mga nagbigay ng tanging bilang. No? Happy birthday, Sister Cha. Ayan, so nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong pagkakataon muli na pinagkaloob niya, binigay niya sa atin upang makatayo muli sa inyong harapan. No, nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na bishop muli
sa patuloy po na pag-encourage, paggabay, pag-equip po sa atin. At maganda po, kagandahan po na meron po tayong ganong pastor, no, na nagsiset ng standard ng ating pagsasalita. 'Di ba? Kasi although hindi man po natin ma-meet yung ganun klaseng ng delivery or pagsasalita, preaching, pero at least alam natin kung ano dapat yung tinatahak natin. Amen. At the same time, salamat po sa ating Pastor Norman na siya rin po yung nangunguna, gumagabay, kaakibat po ng ating mahal na bishop, nagbibigay po sa atin ng schedule, no. Ilan beses na po tayo nabigyan ng pagkakataon na tumayo sa inyong harapan, pero hindi pa rin po natin makuha yung 100% confidence. May kaba pa rin po, no. Indication po 'yan na talaga yung confidence natin dapat po nasa Panginoon. Amen. So, ina-avoid po kasi natin dito, 'di ba, yung mga opinions, yung human ideas, dapat every time na tumatayo po tayo sa inyong harapan, no, sa pulpito po ng Panginoon, lagi po divine ideas yung ating inalalatag. So, shout out po sa ating mahal na bishop na nasa lugar po ngayon ng London. Kapiling po ang ating Pastor Jabez, si Sister Sofia, si Pastor Butch. Ipanalangin po natin yung kabuuan po ng kanilang mission trip at i-claim po natin yung success. No? Alam ko po, by 2 weeks, babalik po yung ating mahal na bishop. May iwan po doon for 3 months yung ating Pastor Jabez. Panalangin po natin, hindi po madali. No? Kaya po patuloy po natin ipanalangin. No? Alam ko po, ready na po tayong lahat. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Handang-handa na po ba tayo sa ating last point? Amen. So last point na po tayo agad, no? Yan. No, konting ano lang po, no, background. Nung ako po ay nasabihan po ng ating resident pastor na ako po yung magsasalita, meron na po akong preaching po sa aking utak at ginagawa na po, sinisimulan. And 2 nights ago, sabi ko, meron pong in-instill sa akin yung Panginoon at ito po yung pag-aaralan natin ngayon. No, at pero hindi po madali yung paggawa eh. Dahil ngayon po kasalukuyan, 2 nights na rin po yung condition po ni Seb, kakaiba. Yung lagnat niya po tuwing gabi lang po nag-o-occur. Tapos hindi po siya kumakain ng ayos, tsaka hindi rin po siya ano ba maganda? Manure na lang din, manure. No, parang kanina. Pwede ba yun sa tao, manure? So ayun, hindi po maayos yung kanyang metabolism. At sumasabay pa po yan, no? Ewan ko lang po kung ganun din po yung manner ng ibang tagapagsalita kapag nagpe-prepare po ng message. No, although meron na pong nakalatag, meron pong time para i-polish po yung mensahe. At sa akin po mismo, pinapolish ko yan tuwing gabi or di kaya meron pa pong binibigay na gustong ibigay na mensahe yung Panginoon, na content yung Panginoon, the night after nung preaching. Kaya kagabi po, no, every point, dahil ganun nga yung kalagayan ni Seb, at si Seb po medyo moody yan pag pinapatulog. Minsan, isang gabi gusto niya puro mami, pero sa susunod na gabi puro daddy naman. Nagkataon po kagabi habang gumagawa ako, puro daddy po siya. Kaya every point na papatulugin ko siya, 15 minutes, 20 minutes po siya natutulog. Maya-maya tapos na ako sa isang puntos, magigising na naman at 30 minutes ko na naman papatulugin hanggang natapos po ako mga 3:00 na napolish po itong mensahe. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil talagang siya po yung gumagabay, yung utak niya po, yung talino niya po, yung ini-instill po sa atin para makagawa po ng mensahe. No, hindi po hinayaan ng Panginoon na hindi po mahihayag tong message at hindi po matapos, no. Ngayon po medyo maulan. Sino po may update kung meron ano pong bagyo ngayon? Bagyong Rodel. Ay, lagi po yan. Lagi po tayong binabagyo niya ni Pastor eh. Binabagyo po tayo ng kagwapuhan po niya ni Pastor Rodel eh. Yan. So, wala na po ata, no? Pero alam ko mga nakaraan, nagsabay-sabay din. Parang may 2 bagyo na nagsabay-sabay. Talagang napakatindi po ng panahon natin. Medyo malamig, ang sarap po matulog. Kaya dahil po dyan, napagkasunduan po namin ni PNG, simula ngayon pong Gospel Hour, nakatayo na po tayo lahat sa buong Gospel Hour. Okay po ba yun sa inyo? Ayan, hindi po. Kidding aside, hindi po mangyayari yan. No, alam po natin, kikilos po yung banal na espiritu para gisingin tayo. Amen? No, yan po. Ang binabagyo po tayo ngayon, kaya ang pag-aaralan din po natin yung bagyo ng buhay po natin. Amen. Kanina, blessing po yung napakinggan natin, no? Sa ating kanina talagang substantial eh. Hindi mo mapapansin yung oras eh. 'Di ba? Parang kapos pa nga eh. Kung gaano po ka-substantial yung dineliver po ng ating missionary kanina, 'di ba? Yung bagyo po ng buhay natin, kadalasan nakafocus po tayo sa bagyo ng buhay natin sa labas eh. Pero even yung sa loob ng tahanan natin, meron din pong impact, pwede rin pong pumasok yung bagyo.
At yun po yung binigyan niya ng focus kanina. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Very familiar story po sa Bible. Very familiar miracle of God. Mark chapter 4, verses 35 to 41. Kung nakita na po, say amen. Basahin po natin to responsibly o salitan. And then sa huling verse po, sabay-sabay tayo. Sana po yung pagbasa natin malakas at may pangunawa. Amen? Mark chapter 4, verses 35 to 41. And the same day when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And they feared exceedingly, sabay-sabay po tayo, verse 41, ready, begin. And they feared exceedingly and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makakapakinig, matututo, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Nawa ang katotohanan mula sa inyong salita ang mahayag, Panginoon. Alisin niyo po anumang pakana ng kaaway na mawala po yung focus namin, yung attention po namin. At nawa kayo po ang kumuha ng glory. I-rebuke niyo po kami kung kailangan, i-correct niyo po kami, i-encourage niyo po kami, i-remind niyo po kami mula sa inyong salita. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong makaupo. No? Bilang context lang po, ito pong binasa natin, alam ko po very familiar sa atin. Ito po yung tagpo kung saan, di ba, kinumand ng Panginoon yung storm na dumating po while traveling si Jesus Christ kasama po yung apostles, no, doon sa Sea of Galilee, patawid po sila sa gatherings. Di ba? Balikan lang po natin para maintindihan po natin yung buong konteksto na itong talata. Chapter 4, verse 1, sabi po dyan, And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrines. Diba? Alam po natin yung ministeryo ng Panginoong Diyos sa lupa, hindi po yan smooth, hindi po yan madali, hindi po yan petiks-petiks, hindi po yan easy. Diba? Nung panahon na nagsimulang magministeryo ang Panginoong Diyos, si Jesus Christ sa lupa, talagang lagari po lagi yan eh. From one place to another, magtuturo siya, magpipreach siya, no? Magde-declare siya ng parable, gagawa siya ng miracle, tapos after that, babiyahe, pupunta na naman sa isang town para gawin ulit yung mga bagay na yon. Ganito po yung nangyari dito sa talatang ito. Di ba? Ang tagpo po dito, para po maunawaan natin, imaginein po natin, sabi po dito, si Jesus Christ, nandun siya sa ship. At yung multitudes, napakarami nila, alam niyo po nung panahon ni Jesus Christ, napakadaming follower. Hindi po, although maraming nag-reject sa kanya nung panahon na talagang siya ay mapapako sa krus, pero ganun din po, marami rin po siyang follower. Di ba? Hindi po maayos yung setup nung panahon na to. Di ba? Dahil nandun daw po sila sa seaside, si Jesus Christ, dahil nakita niya napakaraming multitude, tumungtong siya sa ship para magturo. Di ba? Pero kahit gano'n, nakita po natin, ang dami pa rin, hindi niyo po napansin, ang daming follower ni Jesus Christ, di ba? Alam niyo po sa panahon natin ngayon, andun na lahat ng comfort, nandyan na nga po, relax na nga po tayo sa ating upuan, makikinig na rin din po tayo. Pinipili pa natin na, di ba? Hindi umattend o kaya umattend para matulog na lang. Pampagising lang po yun. So, di ba, nakita po natin yung setup. After that, si Jesus Christ, nung nag-start na siya, nag-preach siya, nag-declare siya ng parables, di ba? Andito po yung parables of sower, parable of mustard seed, and so on and so forth. Parang all of the day, ganun yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. And then dumating po sa point yung binasa natin, sabi po dyan sa verse 35, And the same day when the even was come, so gumabi na. Ibig sabihin talagang
puspusan po yung pagministeryo niya sa Panginoon. Nung gumami na, ito po yung nangyari. 'Di ba? Sabi niya sa mga disciples niya, let us pass over unto the other side. Tara, samahan niyo ako, tapos na yung ministry natin sa lugar na to, doon naman tayo mag-ministry sa kabilang lugar. Kailangan natin tumawid ng dagat. 'Di ba? Sabi po diyan sa verse 36, and when they sent away the multitudes, they took even as he was in the ship, and there were also with him other little ship. Kasama po nung barko o bangka na sinasakyan nila, meron pa pong mga little ship na nakapalibot sa kanila. 'Di ba? At dumating na po, ito na po yung talagang climax ng pangyayari. Dumating na po yung great storm. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. Pero makikita po natin na dumating po yung storm, pero ano po yung sitwasyon dito ng ating Panginoong Hesus? And he was in the hinder part of the ship, asleep on the pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Diba? Nakita niyo po? Si Jesus Christ, binabagyo na, hindi lang bagyo, ang lakas ng hangin, yung alon talagang swelling, pero yung Panginoong Hesus nagpapahinga. Diba? At dahil dyan, medyo naguluhan yung mga apostles, mga disciples, ginising na lang ang Panginoong Hesus. Diba? Ito nga pong dito sa verse na binasa natin, verse 38, mapapakita po yung human nature ng Panginoong Diyos eh. Diba? Alam natin siya yung Diyos na nagkatawang tao at as human nature, nakakaranas din po siya ng pagod. Diba? Kailangan niya rin po magpahinga. Ginising po siya ng mga disciples. Ano pong sabi ng disciples? Disciples niya po ito ha. Ito po kung merong mga taong mas malalapit sa kanya, ito po yung mga to. Sabi po ng mga disciples sa kanya, carest thou not that we perish? Bali wala ba sa iyo, Panginoon, na kami ay mapapahamak? Imaginein po natin habang binabasa po natin to. Bali wala ba sa inyo, Panginoon? On that instance, on that very moment, yung Panginoon tumayo at kinalma po yung dagat, kinalma po yung hangin, sabi ng Panginoon. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Alam niyo po, hindi lang po, ang nirebuke po dito ng Panginoon, hindi lang po yung hangin, hindi lang po yung dagat, mga kapatid. Pati yung mga disipulo niya, di ba, nirebuke niya, sabi niya, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? Di ba? Pati po yung mga disciples niya, di ba, nirebuke niya. Kaya nga po sa ating panimula, alam niyo po, ang katotohanan po sa isang storm, yung storm po, literal man, o yung storm po sa buhay natin, yung bagyo sa buhay natin, storms are drastic. Ibig sabihin po, storms are sudden, di ba? Storms are unexpected. Pero ngayon, dahil sa technology, di ba, meron na pong mga forecasting yan. Alam na po natin kung kailan darating, gaano kalakas yung impact na gagawin po niyang bagyo na yan. Pero alam niyo po, hindi pa rin 100% yung mga forecast na yan, di ba? Minsan, sumasablay lang pa rin po, di ba? Meron po tayong pag-asa, di ba? Yung pag-asa natin, di ba? Yan po yung nagbibigay po ng news, weather news sa atin, di ba? How about po sa bagyo ng buhay natin? Dapat yung pag-asa po natin iba. Ang pag-asa po dapat natin yung Panginoon lang. 'Di ba? Storms are drastic, hindi po natin maiiwasan, kadalasan hindi po natin mapaplano, surprising po 'yan. Because of that, storms are damaging. Because it is sudden, unexpected, hindi natin napaghandaan, may impact po 'yan, devastating po 'yan. At alam niyo po, kung papansinin natin sa bawat bagyo na dumaan sa Pilipinas, hindi po yan umaalis ng walang major damage, di ba? Hindi po yan umaalis ng walang chaos, di ba? Halimbawa, ano ba yung mga pamilyar na mga bagyo na dumaan dito? Hindi talaga natin makakalimutan yan, di ba? Undoy, Yolanda, Rodelio, kala ko Rodelio. So, ayun, di ba? Yung mga bagyo po na yan, mga kapatid, mga minamahal, siguro sa tagal na yan, baka mamaya dekada na po yung nakalipas eh. Na-recover na po at nakapagawa na talaga, nakapag-build na sila ng mas magandang bahay, nakapagpundar na po sila ng mga nasirang mga kagamitan sa kanila, pero yung impact po niyan, long-lasting eh. Yung memory, yung trauma, di ba? Yung mga bagyo na yan, hindi po mawawala. Di ba? Kaya nga po, alam niyo po, ang sarap balikan na yung mga bagyo
Yung makukonsider natin bagyo ng buhay, yung matindi talagang pangyayari na na-overcome natin, pag binabalikan natin, ang sarap balik-balikan dahil lagi natin marirealize na dahil sa Panginoon kung bakit natin na-overcome yun eh. Di ba? Ang sarap pong balikan, hindi dahil sa trauma, hindi dahil sa mga damages, kundi kung paano tayo tinawid ng Panginoon na hindi natin alam kung paano. So, storms are damaging. Kaya alam niyo po, tuwing babalikan sana natin yung mga bagyo ng buhay na naranasan natin at napagtagumpayan natin, sana ang nakikita po lagi natin yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Storms are drastic, storms are damaging, storms are directive. When we say directive, diba, it gives direction, meron pong layunin, may purpose. Diba? Yung literal na bagyo nga, pag dumarating yan, ano po yung mensahe sa atin yan? Dapat sa susunod, mag-prepare ka na. Di ba? Kaya nga po yung mga lugar na talagang bagyuhin, talagang pinapatibay na nila yung mga pundasyon nila eh. Di ba? Yung mga lugar na bahain, ang kadalasan, tinataasan na po nila yung kanilang ano eh. Di ba, Ate Ice? Di ba, Preacher Roy? Tinataasan na po nila yung lugar nila eh. Magpapa second floor, third floor na sila eh. Kaya yan na po yung mga hagdan na may konting bahay. Ayun na po yun. Pinaghahandaan po nila, ayun po yung purpose ng literal na bagyo. Diba? Pero yung bagyo po sa ating buhay, alam niyo po, ang layunin po niyan para mas lalong magtiwala po tayo sa Panginoon. Diba? Ang layunin po ng mga bagyo sa buhay natin, hindi po para i-down tayo at talagang lumubog tayo sa bagyong yan para mapagtagumpayan natin yan. Diba? At sa time na mapagtagumpayan po natin yung mga bagyo ng buhay natin, ayan po yung time na talagang ibalik po natin sa Panginoon yung papuri, pasasalamat, di ba? Kaya nga po yung title natin ngayon, A Storm Tested Faith, di ba? Pananampalatayang sinubok ng bagyo. Kaya nga dapat sa pag-aaral po natin nito, mas umigtim po yung pananampalataya natin sa Panginoon. 3 bagay lang po ang nais po natin ibigay ngayon. The promise before the storm, unang bagay. The promise before the storm. Dito po sa binasa natin, kung atin pong babalikan at inintindi po, meron pong pangako sa kanila yung Panginoon bago po dumating yung tag-unos na to. Ano pong sabi sa verse 35? And the same day when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. By the way, una po, command. Let us pass onto the other side. Diba? Sabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang banda. Hindi po ang pangako at ang command ng Panginoon, tatawid tayo ng smooth, diba? Tatawid tayo without adversary. Pero ang in-ensure sa kanila ng Panginoon, tatawid tayo, kasama nyo ko, tatawid tayo sa kabila. Diba? Nakuha nyo po? Diba? Ang gusto pong ipakita dito ng Panginoon, mapakita po kung gaano siya katapat sa kanyang pangako. Na hindi niya po tayo, na itatawid niya tayo sa anumang bagyong yan. Di ba? Hindi niya tayo iiwan, hindi tayo papabayaan. Pero alam niyo po mga kapatid, kadalasan po sa buhay natin, pag dumating na po yung unos sa ating buhay, yung matinding bagyo, ayun din po yung point kung saan nakakalimutan po natin lahat ng pangako ng Panginoon. Yan po yung katotohanan mga kapatid. Wala pong Kristiyanong ligtas diyan, wala pong Kristiyanong matibay diyan. 'Di ba? Ang dami po nating alam sa Biblia, ang dami po nating alam na doktrina, pero pag dumating po yung bagyo sa buhay natin, ayun po yung panahon na nakakalimutan po natin lahat ng bagay na yan 'Di ba? Ako po personally, naligtas po ako at the age of 7. Till then, 'di ba? Na-incline po tayo, na-involve po tayo sa ministry at alam ko po marami rin pong ganyan nagsimula dito sa simbahan natin, mga church kids, 'di ba? Naging leader ng ministries. Dati nakikisit-in lang po tayo sa mga Bible School, Bible Institute, pero nagpapasalamat po tayo sa BMO BBS. Ngayon, may ID na po tayo. Yan. Legit na po yung ating pag-aaral po ng Bible. No? Kaya po, kung meron man pong willing na talagang lumalim po sa salita ng Diyos, mag-enroll po kayo sa BMO BBS. Yan. Tapos nung elementary, sino po dito yung mga galing ng nag-aral ng ACE? Yan, 'di ba yung sa ACE po merong scripture memory verse. Monthly kailangan meron ibibigay sa inyong buong chapter para
i-memorize nyo. At the end of the school year, i-recite nyo yun, pagalingan. Ayun yung may highest award sa ACE. Meron pong trophy yun. So, marami po sa atin, ang daming na-instill, involve, di ba? Ang dami po natin, inclined po tayo sa ministeryo ng Panginoon. Pero pag may dumarating na unos na matindi sa buhay natin, nakakalimutan po natin lahat ng bagay na yan, mga kapatid. Di ba? At hindi po ako ligtas sa bagay na yon. Even ako personally, di ba? Kadalasan hindi po natin magamit. Di ba? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po guarantee yung alam natin sa salita ng Diyos. Hindi po guarantee yung alam natin, yung lalim natin sa pakikinig ng salita ng Diyos para malampasan po natin anumang problema sa buhay natin eh. Di ba? Alam niyo po tayong mga Kristiyano, lalong-lalo na po tayong mga Baptist, tayo po yung mga Bible believers, tayo po yung maraming alam sa Biblia. Di ba? Tayo nga po, di ba? Pag credential po sa pagka-Kristiyano, ang ganda-ganda po ng credentials natin. Di ba? Pag meron pong nangangailangan ng advice, ng mga kaibigan natin na hindi mananampalataya, kung latagan po natin sila ng salita ng Diyos, ito po yung basis. Dito ay nakasaad. Bubuklatin natin, no? Book, chapter, and verse. Naasahan po tayo, pero pag tayo na po hindi niyo po napapansin, pag tayo na po mismo nasa sitwasyon na ganun, tayo pa po yung hindi makagamit ng pangako ng Panginoon. Di ba? Alam niyo po, minsan imbis na magtiwala at alalahanin yung mga pangako na yan, kadalasan po nagda-doubt pa po tayo eh. At alisin po natin bilang Kristiyano, wag po natin sisihin yung sitwasyon o yung storms ng buhay natin. Hindi po mawawala yan. Remember Jonah? Kabaliktaran po ito na nangyari dito sa binasa natin eh. Si Jonah po, nakaranas ng bagyo because of disobedience. Hindi po pagsunod sa Panginoon. Ito pong binasa natin dito, nakaranas po sila ng bagyo ng buhay, even if they are obeying Christ. Even if they are obeying God. Mismong Panginoong Hesus nga kasama po nila sa barko eh. Pero nakaranas po sila ng bagyo sa buhay. Kaya po hindi po guarantee ngayong pagsunod po natin, exempted po tayo sa anumang bagyo ng buhay natin. Ang guarantee lang po, no, ang dapat po natin ayusin lagi mga kapatid, yung puso po natin. Yung bagyo po hindi mawawala yan eh. Ang dapat po natin ayusin yung puso natin sa Panginoon. 'Di ba? Dapat naka-focus at panghawakan lang po natin yung pangako ng Panginoon. And very sure makakatawid po tayo sa anumang pong dinaranas natin sa buhay. The promise before the storm, the presence during the storm. The presence during the storm. Nakita po natin dito sa binasa natin, andyan po si Jesus Christ, nagpapahinga sa unan. 'Di ba? Sabi po sa verse 36, 37, and there arose a great storm of wind and waves beat into the ship so that it was now full. Sa verse 38 po, nagpapahinga yung Panginoon. Pero kung babalikan po natin sa verse 35, ano po yung sabi ng Panginoon sa kanila? Let us go over unto the other side. Let us go. Kasama nyo ko. Hindi po ginawa ng Panginoon na mauna kayo, susunod ako. Hindi po sinabi ng Panginoon na aarkila ako ng mas safe na barko at mauuna ako sa inyo. Kasama po nila yung Panginoon ng panahon na to, mga kapatid. Diba? Pero ano po yung ginawa nila? Even kasama po nila si Christ, kung mapahamak man sila, pati si Yesu Cristo mapapahamak po sa barko, ano pong ginawa nila? Ginambala po nila yung pagtulog at pagpapahinga ng Panginoong Diyos. Ginising po nila, binulabog po nila. Pero kung papansinin po natin dito sa storyang to, mga kapatid, hindi po bagyo ang gumising sa Panginoon. Hindi po lakas ng alon, hindi po lakas ng hangin ang gumising sa Panginoon. Hindi po ingay ng mga tao. Alam niyo po kung ano yung gumising sa Panginoon, mga kapatid. Yung faithlessness po ng mga disipulo niya. Yung faithlessness po ng mga disipulo niya. Diba? Ano pong sabi ng mga disipulo dito? Wala ba kayong pakialam? Ginising nila si Jesus Christ. Wala ba kayong pakialam na etong ship na to lulubog na, mapapahamak na kaming lahat? Wala ba kayong pakialam? Diba? Konting background lang po, no? Sa 12 disciples, although hindi man in-specify yung mga occupations nila dito sa Bible, pero at least meron po ditong 4 na fisherman. 'Di ba? Meron pong 4 na fisherman at yung mga fisherman po yun nasa inner circle mismo ng Panginoong Diyos. Sino po yung mga yan? Si Peter, kapatid niya si Andrew, si James, yung kapatid niya si John.
May mga fisherman at yung mga yan, hindi po yan mga bagitong fisherman. At siguradong nakaranas po sila sigurado yung naranasan nila dito, naranasan na rin nila sa paglalayag. Meron na po silang experience kung paano mag-maneuver ng barko, meron na po silang experience kung paano kumontra sa alon, sumunod sa alon. At possibly po, in-apply po nila yan sa panahong ito. At possibly din po, dahil sa kaba o kawalan ng tiwala, hindi na po nila na-apply ng maayos. Diba? Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Bali wala po yung alam dunong natin. Kahit anuman pong dunong natin, pag dumating po yung unos, hindi po natin magagamit yan. Meron po tayo dito mga, di ba, graduate ng finance, ng accounting, mga accounting expert, mga business management. Pero pag sinubok ka na ng Panginoon sa finances mo, kadalasan hindi mo magamit yung napag-aralan mo. Amen? Ayun yung nagpapatunay dito sa storyang to. Na even sila, expert doon sa gantong larangan, hindi po nila nagamit nung dumating yung storm ng buhay nila. 'Di ba? Meron po ditong iilan na talagang pagdating po sa pag-advise sa tao, sa broken relationship, sa pamilyang sira, sila po yung naralapitan natin at dahil sa mga advice nila nare-restore. Pero even sila mga kapatid, pag dumating sa ganong sitwasyon, hindi po nila ma-apply yung nalalaman nila, natututunan nila. Bakit po? Dahil ang gusto ng Panginoon, alisin mo yung lahat ng alam mo. Magtiwala ka lang sa akin. Di ba? Walang silbi po lahat ng nalalaman natin, yung husay natin, yung dunong natin. Di ba? Ang may silbi po lagi sa Panginoon, sa mga pangyayaring ganito, yung kapangyarihan ng Panginoon, di ba? At yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po, minsan, dahil sa sobrang reliance po natin sa ating mga sarili, sa ating dunong, sa ating husay, sa tuwing dumaraan yung mga unos sa buhay natin, problema sa buhay natin, ayan na po yung reliance natin, dumarating po tayo sa point na nag-give up na tayo. Nagsusurrender na po tayo. Ganon po yung nangyari sa mga apostles dito. Feeling nila wala. Until they realize na andito pala yung Diyos sa tabi ko Ang gagawin ko lang pala, kalabitin siya, gisingin siya, tutulong naman pala siya. Sobrang reliance natin sa ating mga kakayahan, karunungan, hindi natin alam na taken for granted na po yung dakilang Panginoon sa tabi na atin. Amen? Alam niyo po, dahil sa ginawa po nilang yan, ginising nila yung Panginoon na tutulog, immediately, on that very moment, makikita po natin yung third point natin, the peace after the storm. 'Di ba? Ano po yung katagang binitawan ng Panginoon Diyos? Sinabi ba nila, ang sarap-sarap ng tulog ko Bakit mo ako ginising? Pagod ako magmi-ministry pa tayo sa susunod nating pupuntahan, tapos gigisingin niyo ako. 'Di ba? Minsan nahihiya po tayong lumapit sa Panginoon, kala natin malaking abala tayo sa Kanya. Kala natin yung mga paraan natin sa buhay natin, mas maganda pa kaysa sa paraan ng Panginoon, na andyan lang naman pala yung Panginoon, kakalabitin mo lang, hihingi ka lang ng tulong, mananalangin ka lang. Sabi po ng Panginoon sa verse 39, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace be still. Imbis na sisihin sila, bakit mo ako ginising? Immediately, sabi niya, rebuke the wind and said unto the sea, peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Diba? Sana po mga kapatid, dumarating din po tayo sa punto ng ating pagkakristyano kung saan nare-realize din po natin. Alam niyo po yung na-realize ni Apostle Paul, 'di ba? Doon sa 2 Corinthians, tingnan niyo po. 2 Corinthians chapter 12. Kung meron man pong matinding makakaranasan at bagyo sa buhay kristyano, isa po sa great example natin diyan si Apostle Paul. 2 Corinthians chapter 12 verse 8, for these things I besought the Lord thrice, that I might depart from me. He besought the Lord thrice. Diba? Tapos dumating po yung verse 9, sabi po ng Panginoong Diyos, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sabi po ng Panginoon sa bagyo ng buhay natin, peace be still. Yun lang po pala. Alam niyo po, hindi po mali, 'di ba, na pag merong sudden storm na dumating sa buhay natin,
bagyo na biglaan, ang initial reaction po natin dyan, kakabahan at magugulat po tayo at matatakot po tayo. Acceptable po yan. Alam niyo po bilang Kristiyano, ang hindi po acceptable sa atin mga kapatid, na yung takot po yan po yung namumuhay sa atin. At yung takot po yan, na-overcome po yung faith natin sa Panginoon. Kaya nga po sabi ng Panginoon dito sa verse 40, "And he said unto them, Why are ye so fearful? And how is that ye have no faith?" Bakit kayo natatakot? Bakit wala kayong pananampalataya? Ang naisin ng Panginoon, kaya meron po mga unos sa buhay natin mga kapatid, para yung faith natin ma-overcome po yung fear. 'Di ba? Kasi sa totoo lang po mga kapatid, yung pangako ng Panginoon, yung kapayapaan na pangako niya, yung victory na pangako niya, mangyayari at mangyayari po yan dahil pinangako po ng Panginoon. Tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako mga kapatid. Ano man po yung reaksyon, yung aksyon natin sa mga bagay na yan, sa unos ng buhay natin na yan, yung pangako po ng Panginoon, mangyayari at mangyayari. Kasi pinangako po yan ng Panginoon. 'Di ba? Even the Israelites dapat nga 40 days lang yung pagtawid nila, naging 40 years. Pero nangyari pa rin. Although majority ng mga talagang naka-receive ng pangako at commandment ng Panginoon, hindi na nakaabot sa promised land dahil sa pagsuway, pero nangyari pa rin po yung pangako niya na makakatawid sila sa promised land 'Di ba? Ano pong problema mga kapatid? Yung puso po natin sa gitna ng unos. Kailangan ayusin po natin yung puso natin sa gitna ng unos dahil sigurado naman po meron pong peace after the storm. At hindi po natin masasawalang bahala mga kapatid, siyempre yung mga instrumentong ginagamit ng Panginoon. 'Di ba? Para matawid po tayo sa mga unos sa buhay natin. 'Di ba? Personally, kagaya po ng ilan dito, wala pong ligtas. Even yung mga pastor natin, nadidrain din po yan. Yung mga pastoral staff, di ba, ministry leaders, wala pong matibay na Kristiyano pag sinubok ka na po ng panahon. Di ba? Personally, di ba, as a family kami po, merong mga tsansa sa buhay namin na talagang parang ayaw na namin maglingkod. Di ba? Meron pong mga karanasan na minsan na feeling mo mas maganda pang mabuhay sa mundo. Meron pong mga ganong chance. Alam ko po, hindi po tayo ligtas sa ganyan. Yung naglilingkod ka naman ng tapat pero sinusubok ka pa rin ng Panginoon, meron mga ganong chance sa buhay natin bilang Kristiyano. Di ba? May mga punto na alis na lang kaya kami ng simbahan kasi parang mas maganda pa yung buhay doon Smooth. 'Di ba? Parang dito puro walang pagpapala Pero sa labas puro pagpapala Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga instrumentong ginagamit ng Panginoon. Andiyan po yung mahal na bishop natin. Talagang masasabi po natin na siya po yung umagapay. Ilang beses po yan na nangyari. Ilang beses po yan personally. 'Di ba? As a family, nararanasan mo yung ganun. Alam ko po, yung iba dito as a family, nararanasan nila yung ganyan, na nagpapatuloy naman tayo, di ba? Bakit ganun pa rin? Pero dumarating po tayo sa point ng buhay natin kung saan pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Di ba? Meron pong pagkakataon sa buhay natin, kaya nagpapasalamat po tayo Meron po tayong mahal na bishop na talagang siya po yung umaagapay, di ba? Siya po yung kumakalinga sa atin, nagpapaalala sa atin, na minsan madilim po yung dinadaanan natin, pero meron pong mga instrumentong ginagamit yung Panginoon para siya po yung magpaalala na, di ba, merong peace after your storm. Di ba? Hindi po natin mapeprevent yung storm, di ba? Kasi minsan, alam niyo po, ang ganda po ng preaching kanina dahil ayun po yung taken for granted natin. Nakapokus po tayo sa ibang bagay sa mundo. Nakakalimutan na natin yung pamilya natin. Na which is yun naman yung first ministry natin. Di ba? Kaya nga po tuwing merong instances na ganun, talagang nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na bishop, kay
kay Tita Maris, kay Mami, no? Sila yung umaagapay, di ba? Minsan nakakahiya pong lumapit sa ating mahal na bishop, sa totoo lang. Dahil alam po nyo kung ano po yung kalawak yung ministry niya at marami po siyang talagang mga problema na pinagdadaanan. Pero dumarating din po sa point na nakokonsensya tayo pag hindi po tayo lumapit. Di ba? Sabi po sa akin ng ating mahal na bishop, kung gulong-gulo ka at talagang yung tinatahak mo madilim, kung meron mang instrumentong gagamitin sa iyong Panginoon, isa dyan, dapat kinoconsider mo yung father of faith mo. Di ba? Yung spiritual mentor mo. Kaya nagpapasalamat din tayo kasi meron po siyang tinalagang resident pastor sa atin na umaagapay sa kanya. Andyan po si PNG, laging nangungumusta, concerned po sa ating lahat. Yan. Pasensya na po, medyo naging emosyonal lang. Ayan. Pero wag naman po sana na dumating din sa point na lahat na lang po ng problema natin ilalapit natin kay Bishop. Yung tipong Bishop, ang gusto ko po, sinigang, yung asawa ko po, adobo. Ano po kayang mas magandang lutuin? Pagdating po sa ganyan, alam nyo na po yung tama. Yung asawa nyo po yung masusunod, mga kapatid. Diba? Ganun lang po yun. Diba? Kaya alam niyo po, dahil yan po yung principle dito ni Bishop, na talagang pagdating sa mga storms ng buhay ng kanyang kawan na agapan, na talagang pinangahawakan niya, dapat ganyan din po tayo ka-concern sa bawat isa eh. Diba? Yan po yung principle ng ating mahal na Bishop. Ayan po yung principle ng Biblia. Ayan po yung gustong gawin ng Panginoon sa atin na bawat storms ng buhay natin, talagang mapagdaanan natin, mapagtagumpayan natin, pero tayo mismo, di ba ganyan yung principle? Pero minsan, bakit? Pag meron tayong kapatid dito na talagang nawala, uunahin pa natin pag-usapan kaysa maging concern tayo sa kanila. Hindi natin alam, di ba yung kaninang preaching ng ating missionary, baka naman matinding storms ng buhay yung pinagdadaanan. Di ba? Kaya maging concern po tayo sa bawat isa. Di ba? 2 beses na naging absent, ay matindi na yan, may baka backslider ng matindi talaga yan Dapat yan, kinikick out na eh. Hindi po ganun mga kapatid. Subukan po natin kamustahin. Baka matindi po yung pinagdadaan ng storms ng buhay. Hindi po natin sinasabi na tama po yung ginagawa nila. Kung valid man po o hindi yung reason nila, accountability po nila yan sa Panginoon. Ang accountability po natin is ma-encourage yung mga taong yan. Nakuha po natin. Kaya nga po, alam niyo po mga kapatid, di ba? Hindi po tayo libre sa mga storms ng buhay natin. Yung mga kabataan, alam niyo po, yung storms na siguro na-consider nila sa buhay nila at pinakamatindi, yung emotional. Yung physical, wala masyado yan kasi malalakas pa yan. Yung financial, wala pa yan kasi, di ba, pinoprovide pa ng mga magulang nila. Pero yung emotional, yung feeling ng mga kabataan ngayon na wala nang makaintindi sa akin. Doon po yung siguro yung mga greatest storms nila ng buhay nila. Wala na akong kaibigan, hindi nila ako naintindihan, tama naman yung ginagawa ko. Di ba? Sa mga magulang naman, ano yung greatest storms nila sa buhay? Mga anak po. Ayan, in terms of finances, in terms of physical, kayod ng kayod, pero laging kulang, laging kapos. Di ba? Pagod na pagod sa gawain, yung mga anak ko naman pasaway. Wala pong ligtas, even yung spiritual matters, yung mga manggagawa ng Diyos, yung mga pastor, mga pastoral staff, di ba? Yung mga ministry leaders, yung mga mission pastors, hindi po ligtas sa mga bagay na yan, mga kapatid. Nadidrain din po yan, mga yan. Yung mag-handle ka ng isang lugar sa mga mission pastors natin, mag-handle ka ng isang lugar na hindi naman established. At iba-iba po yung mga lakad ng tao. At tuturuan mo from zero knowledge. I-disciple mo, kadalasan mas marami pang umaalis kaysa bumabalik. Nakaka-drain po yan, mga kapatid. Feeling nila, di ba? Kadalasan, in spiritual matters natin, feeling natin walang kasama, walang umuunawa, walang sumusuporta, walang nag-i-encourage. Ang mahalaga po, mga kapatid, andyan po yung Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na yan sa atin. Di ba?
meron pong Panginoon na umuunawa, sumusuporta, nag-i-encourage po sa atin. Ayan po ang mahalaga. 'Di ba? At for sure, yan po yung magbibigay ng peace. Peace after the storm. 'Di ba? Kaya nga po, sa bawat storms po ng buhay natin, kabigatan ng buhay natin, exercise po natin yung faith natin. 'Di ba? A storm-tested faith. No? For sure, mapagtatagumpayan naman natin yan eh. At pag napagtagumpayan na natin yan, mga kapatid, maganda, mabalik po natin sa Panginoon lahat ng papuri. Di ba? Gusto ko lamang po magtapos dito sa isang talata. Buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Isang tagpo po muli sa buhay ni Apostle Paul kung saan makikita po natin na ito po isa one of the best example na talagang na-realize niya sa sarili niya na yung Panginoon lang talaga yung magiging kaagapay niya sa lahat ng bagyo ng buhay niya. Sabi diyan, "We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed but not in despair, persecuted but not forsaken, cast down but not destroy." Di ba? Kabi-kabila po yung paghihirap sa atin eh. Pero grabe po yung paradox dito. Hindi pa rin tayo nalulupig. 'Di ba? Minsan nababagabag tayo, pero at least hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa. 'Di ba? Inuusig tayo minsan, pero hindi pa rin tayo pinapabayaan. Minsan napapatumba po tayo, pero hindi po tayo lubusang nalulugmok, mga kapatid. Kaya nga po sa verse 10, ano pong sabi diyan? "Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body." Ang gusto po ng Panginoon, nagiging kabahagi po siya sa atin. Nadadakila po natin yung pangalan niya, natataas po natin yung pangalan niya. 'Di ba? Kaya nga po, wala pong imposibleng storm na hindi natin malalagpasan dahil meron pong peace sa gitna po ng storm. At matatagpuan lang po natin yan sa Panginoon. Nawa na pagpapala po tayo ng salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. After po ng aking panalangin, tawagin ko po si Pastor Norman para sa invitation. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, nakilala sa lahat, Panginoon. Salamat po sa paalala mula sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, na na-realize po namin, na-acknowledge po namin na even as Christians, hindi po kami exempted po sa anumang bagyo ng buhay. Kino-consider po namin na yung mga bagyo ng buhay namin unexpected at nagbibigay po ng matinding impact. Pero lubos po kami nagpapasalamat na meron pong dakilang Diyos na talagang kayo po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa ng tagumpay sa bawat laban namin sa buhay, Panginoon. Hindi ko po alam kung saan po inabot ang pag-abot nyo sa aming sarili, Panginoon, ang inyong salita, pero nawa kayo po ang mag-glorify. Ito pong aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ating pong pagpapatuloy sa panawagan po natin, napakaganda po ng mensahe ibinigay sa atin ng ating pong preacher patungkol po sa pananampalataya. At sa usapin po ng pananampalataya, lagi po dapat natin maintindihan na ang pananampalataya ay dapat sinusubok. Ang pananampalataya idinadaan talaga sa bagyo ng buhay upang lalo nating makita na hindi natin kayang mabuhay mag-isa, na laging kailangan natin ang Diyos at ang Diyos ay laging nandyan para sa atin. Itong mga problema sa buhay natin, ito'y binibigay ng Panginoon hindi para tayo po ay ma-cast down, ma-distress. Hindi binibigay ng Panginoon yan para tayo po ay sumuko, matibag. Ibinibigay ng Panginoon yan upang lalo tayong tumibay sa kalooban niya. At kapag ating pong nalagpasan ang lahat ng mga ito, nandoon yung kapayapaan, nandoon yung pagpapala. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa isang bagyo ngayon, o dalawang bagyo, o maraming bagyo ng buhay, manatili ka lamang sa Panginoon, manindigan ka lamang sa Kanya. Just put your faith in the Lord.
Nandyan lang siya palagi. He's always available. Ang ginawa ng mga disipulo, una nilang inisip ang buhay nila. Una nilang inisip kung anong mangyayari sa kanila. Pero hindi nila naisip nandun ang Panginoon kasama nila. Kapatid, kung parang susuko ka na, isipin mo, nasa iyo ang Panginoon. Ang Panginoon ay nandyan para sa iyo. He is always available. A very present help in times of trouble. Sige po, lapit po tayo dito sa altar. Pray here in the altar. Sabi nga po nung awitin, sometimes He calms the storm. Pero sometimes, He lets you get through it. Huwag tayong mag-focus sa bagyo. Mag-focus tayo sa ating pong tagapagligtas. Don't put your eyes sa mga problems na meron ka. Ilagay mo ang iyong mga mata doon sa ating pong Panginoong Jesus. Turn your eyes upon Jesus. He will let you get through it. He is your Savior. Let us praise God in every situation of our life. Kaya nga sabi sa Bible, in everything give thanks. Bakit? Kasi po nandiyan ang Panginoon lagi para sa atin. In good times, in bad times, nandiyan ang Panginoon. At kapag tayo po'y nakalagpas sa mga malulungkot na bagay po ng buhay po natin, tandaan po natin, may pagpapala na naka-reserve po sa atin. May kapayapaan na ibinibigay ang Panginoon. You just have to trust God. You just have to put your faith in God. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for reminding us in this preaching. Sometimes we focus on what's going on with our lives. The problems, the pressure, the poverty, the persecutions, na lalo, Panginoon, nagpapabigat ng aming pong kalooban. Sometimes we think, parang wala na po kaming pag-asa, na parang hindi na namin malulusutan, na parang gusto na namin sumuko. We forgot that you are always there for us, just waiting. Nakalimutan namin, Panginoon, na Ikaw ang solusyon sa lahat ng aming pinagdadaanan, na Ikaw ang solusyon sa lahat ng aming mga problema, na Ikaw ang sagot sa aming pong mga katanungan, na Ikaw ang magpapagaling sa aming mga karamdaman, na Ikaw magpupuno sa aming mga kasalatan. Panginoon, nawa po, dahil sa mensahe po na ito, naapalalahanan po kami na nandyan ka lamang, Panginoon. Tutulungan kami at ang kailangan lamang namin ay pananampalataya po sa inyo. Huwag nawa kami maibilang po sa mga disipulo na nasabihan ng Panginoon na walang pananampalataya. Dahil, Panginoon, alam namin, ang pananampalataya ina-apply, Panginoon, sa panahon na kailangan namin. Na may pangangailangan kami, na may problema kami, dyan namin ma-apply ang pananampalataya namin. Kaya we thank you, Lord, even for the problems, even, Lord, sa mga hard situations in our lives, we thank you. Kasi, Lord, that's when we apply our faith. And then afterwards, that's when you strengthen our faith. At Panginoon, kapag aming nalampasan ito, iba ang kasiyahan. Iba ang kasiyahan, Panginoon, pag naramdaman na namin yung kapayapaan. Just imagine, I can't imagine, Lord, paano ko maiintindihan ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo kung hindi ako dumaan sa kaguluhan. Kaya, Panginoon, salamat.
I am able to enjoy your peace because you put me to through tests, through testings and trials. You put me through these storms so that I can enjoy the peace that you're giving me now. Panginoon, sa mga anak niyo po, Panginoon, na lumapit ngayon, maaring sila po ay mga may kanya-kanyang pinagdadaanan, Panginoon. Nawa po, bigyan niyo po sila ng kalakasan, O God. Lagi po nilang ma-feel ang iyong presence sa buhay po nila. Lagi po nilang isik ang guidance niyo po, Panginoon. Kung may mga dumadaan sa decision making, Lord, bigyan niyo po sila ng wisdom. Lord, bigyan niyo po sila ng pananampalataya. Matibay na pananampalataya. Hindi sa sarili naming lakas, hindi sa sarili naming kakayahan, kundi Panginoon, kami po ay manangan sa inyo lamang. Kaya Panginoon, salamat po. Kung may mga dumadaan po sa matitinding mga pagsubok, Panginoon, palakasin niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng pananampalataya na matapos po ang mga laban po na ito upang maihanda kayo, Panginoon, sa mas matitindi pa pong mga laban ng buhay. Lord, salamat po, Panginoon. We thank you, we honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, you may go back to your seat. Are we blessed? Amen. Sobrang beneficial sa atin ng preaching na ito. Alam ko, lahat naman po tayo dumadaan sa pagsubok, no? Meron po ba dito na hindi dumaan sa pagsubok? Palagay ko lahat naman po tayo dumadaan po sa mga problema, sa mga pagsubok. So, mamaya po appreciate din natin ang ating pong preacher. Yan ang maganda po no? Pag na-appreciate natin yung preaching, talagang, di ba, makikinabang po tayo, no? Kaya pag preaching po talaga, huwag tayo matutulog. Lalo na, 3:00 natulog si Preacher Nathan. Nakakayang matulog. 3:00 nga siya natulog, di ba? So, ayan po. Salamat po, Preacher Nathan, sa magandang mensahe po na yun ng Panginoon. Mamaya po, appreciate po natin siya. So, sa ilang po mga announcements po natin, meron pong short choir practice, no? May choir practice po after this. So, lahat po ng choir members, stay na po kayo, no? So, meron pong short choir practice. At dito na po siguro natin tinatapos yung ating pong online service, worship service. Pero may mga iba pa bang announcement? Tayong ano? Oo, wala na po. Okay po, so salamat po sa mga kasama po natin sa online at sa lahat po ng mga kasama din po natin dito. Dito na po natatapos po ang ating pong Gospel Hour. God bless us all.